Tama. Sa kung ano pa yung mga ginagawang mga hagbang ng MMDA para hindi po mangyari at maulit yung nangyari kahapon, nagkabuhol-buhol, umabot ng ilang oras yung mga motorista stranded mga kasama sa ilang mga lansangan dahil nga rito sa surprise rally na ginawa kahapon. Opo, ng mga miyembro ng INC. Pero ngayon, gayang sabi ko nga, mayroon na po silang nakuhang permit. Nasa linya po natin ngayon si MMDA General Manager Nicolas Torre III. General, good morning. Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo, may buntag. Sir, okay. Ano po yung mahalagang anunsyo na meron ang MMDA para sa mga motorista lalo tigit no sa sitwasyon ng trapiko? Paano nga? I-full screen nyo nga yung ginagalaw na yan. Sir, nasa the moment, nasa command center tayo. Pasensya na ha. Okay lang sir. Oo. Nagkakaroon tayo ng maraming sabay-sabay na mga trabaho. Anyway, sa ngayon ay niluluwagan ang bus lane, ginagawang 3 lanes para magamit ng ating mga kababayan itong northbound ng mas maluwag-luwag. At pagkatapos, itong mga bus, yung isang bus na nakausli ay pinapakiusapan natin na sana ay alisin nila para matuloy-tuloy ang third lane na mabuksan. Ito kasi ang naging concern dahil 2 lanes lang ang nagagamit mula dito sa south going north at pagdating sa People Power Monument, doon pa lang tayo nakakapagalaw ng third lane. Opo. Dahil ayaw alisin itong bus na to na New Era University bus ito. Opo. So, okay. Ibig sabihin niyan na General, po pwedeng dumaan ang mga private vehicle muna pansamantala dyan sa mga busway. Opo. Okay. Okay po yung busway natin para sa mga private vehicles. Pwede nilang gamitin pansamantala muna dahil nga rito sa ginagawang second day rally ng INC. Sure po yung mga putos yung ginagawa. Opo. Opo, ayun po. Opo. May mga rerouting ho ba na ginawa po ninyo? Bukod dito sa mga rerouting. Actually, wala namang rerouting, kundi in-advise natin ating mga kababayan na iwasan na lang muna yung People Power Monument. Kasi nga, may mga gawain pa rito, may mga nangyayari pa at maraming mga tao. So natural po lamang na magbabagal at magbibigat talaga ang dalo ng trapiko rito. Kaya kung pwedeng maiwasan nila, iwasan na lang nila kung may alternate route sila. Okay. So ngayon, natanggap po pwede na ho bang dumaan ngayon sa mga oras na ito sa busway, sir? Sabi ko niya, tinatanggal, ginagawa ninyong 3 lanes yung busway para magamit ng mga motorista but hindi po maapektuhan yung traffic. Nag-umpisa na ba po yan? Pwede nang gamitin ng mga motorista? Opo, ongoing na po. Ongoing na, open okay. na ang busway at may mga traffic enforcers actually tayo na nag-assist sa ating mga kababayan na para makadaan. Kasi paglabas naman ng People Power Monument going northbound, maayos na eh. Opo. Okay. Well, sabi nyo nga, kasalukuyan nandyan ho kayo sa monitoring center po ng MMDA at inoobserbahan, tinitignan nyo po yung sitwasyon sa lahat ng mga lansangan kung kumustang sitwasyon, lalo tigit sa trapiko. Kumusta ho ang traffic sa mga oras na ito? General. Medyo maluwag na rin po, medyo maluwag-luwag nga ngayon. Dahil palagay ko ang mga kababayan natin talaga sinadyang iwasan itong sadyang iniwasan talaga itong People Power Monument. So nakikita natin sa ibang mga lugar, yung C5 natin medyo maayos-ayos din pero mas ramdam natin na mabigat ang traffic dahil marami ang nagre-reroute na dapat dumadaan ng EDSA ay sa C5 dumaan. Opo. Okay. Kanina may mga narinig po akong report sa aming mga kasamahan dyan sa may White Plains. Pinapaalis lahat yung mga bus na nakaparada ng ito yung ginamit ng mga rallyista. Kumusta naman ho yung clearing? Kasi isa din ata yung kahapon na kung saan nagpasikip ng traffic dahil bukod sa daming tao, ang dami ding mga nakabalandrang sasakyan sa gitna ng daan. Opo, may marami kasi talagang mga ginamit mga sasakyan na iniwan na lang sa EDSA. So ngayon may isang critical na New Era University bus na nakausli sa third lane ang ating dito sa EDSA na pinapakiusapan na alisin dahil hindi magalaw ang ating mga barrier para sana ay lumuwag at magkaroon ng 3 lanes northbound.
Mhm. Mhm. Oho, opo. Kahapon ho, gaano katindi naging epekto, General? Yung Ay, traffic dito sa ginawang surprise rally. hanggang ngayon po ay assess pa kami. May nagre-review ng data kahapon sa ating vehicle counter. At Oo. medyo malaki talaga ang naging epekto dahil 4 na oras, 5 oras ang naging sagabal sa ibang mga tao. May marami talagang nag-cancel na nga ng kanilang mga lakad. Ang iba hindi na nakapasok. Opo. Sapagkat naipit na talaga doon sa doon mismo sa lalo na yung malapit na sa People Power Monument nung magsarado ang EDSA, kaya Opo. hindi na rin sila makapagbaniobra pabalik, kaya marami talaga naipit. Opo. Yun, mga after mga almost lunchtime na nung maayos at mapalabas ang Oo. mga yun. Pero mga anong oras ho nakabalik sa normal ang sitwasyon ng trapiko kahapon? Kasi nung umuwi ako hanggang 9:00, nakita ko ang haba pa rin ng pila eh. Hindi naman bumalik sa normal ang traffic natin dahil hanggang ngayon hindi pa naman bumabalik sa normal ito. So Diyos dahil mio. hindi pa naman talaga bukas ang EDSA at Oo. ginagawa na lang ng paraan na wag munang matotal na closure dahil medyo mahirap talaga pag magsarado talaga Oo. ang buong EDSA. Well, sa pagde-deploy po ng inyong mga tauhan, nadagdagan ho ba ngayon? Diyan lalo tigid dito sa may area na kung saan may rally, ang ANC? Todo na po tayo talaga. Simula pa kahapon, todo tayo. Nagsishifting lang ang mga tao natin at talagang kailangan natin ang maximum deployment dito. Opo, okay. Ano po ang panawagan ninyo? Una, sa mga rallyista po. General, go ahead po. Sana sa ating mga nagrarally, sa mga kapatid natin sa iglesia na nagpapahayag ng kanilang mga damdamin, wala naman hong problema at ang MMDA patuloy na nirerespeto ang karapatan ng bawat isa na maghayag ng kanilang mga saloobin. Mhm. At ang MMDA patuloy na naghahanda sa anumang mga lalo na dito, pinahintulutan na aktibidad na ito mula alas 8 hanggang alas 8 mamayang gabi. Pero kami ay gumagawa ng mga paraan para mabawasan ang epekto nito sa motorista at commuters. Ang aming focus ngayon ay maagang traffic advisories, maayos na rerouting kung kinakailangan, mga advisories kung anong mga lanes ang pwede nilang madaanan, at ang ligtas na paggalaw ng lahat habang, of course, ginagalangan natin ang karapatan ng mapayapang pagtitipon. Opo. Sa mga motorista naman po, go ahead po. Ano yung panawagan po ninyo, mensahe ninyo? Sa mga motorista naman natin, yun nga, ulitin ko ang ating advisory kung po pwedeng iwasan ang area ng white lanes dito sa may People Power Monument kasi hindi pa talaga normal ang dahil ng trapiko rito. Nakapost naman siguro yan sa inyong Facebook page sa MMDA, no? Yung mga alternatibong daan na po pwedeng gamitin ng mga motorista, no? Para iwasan itong EDSA, di ba, General? Yes pa, may mga advisory kami at pagkatapos kung kayo nakafollow sa aming Twitter account, yung X namin, ay palaging periodic ang update namin dyan. Opo. Alright, General Manager Nicolas Torre III, Sir, daghang salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Thank you very much. Nicolas Torre III, General Manager ng Metro Manila na Development